Middle class ka ba? Mga tropa at mga beshi, real talk lang. Hindi ko lang alam kung makaka-relate ka dito. Ano? Ito'y walang halong pang-iinsulto. Bagkus ito'y hango lamang sa tunay na karanasan ko. No, isipin mo na lang na ikaw ay nasa gitna ng mahirap na komunidad, ng urban poor community, at biglang makakarinig ka ng mga batang matitindi at malulupit mag-English na pag nakita mo, ay nanglilimahid ang itsura. At pagka inaway ng mga kapwa niya bata ay pagka makatili ng mami at daddy, kala mo taga Dasmariñas Village. At ang pinaka-pet malupa ay meron siyang iba't ibang klase ng mga breed ng aso na kanyang regular na dinadala sa vet. So yung ganito mga klase ba mga tropa at mga beshi ng ating mga mamamayan ay matatawag na mahihirap. Ngayon para po hindi tayo magkalituhan at maiwasan natin yung confusion ay gamitin po natin yung opisyal na pamantayan. Ibig sabihin, pagka gusto mong mag-apply na maging mahirap, dapat ay pasok ka dun sa sinasabi ng pamantayan ng pamahalaan. Alright, so ano ba yung sinasabi ng ating pamahalaan? Ayon dun sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 ng National Economic Development Authority, mayroong klasifikasyon ng mga tao ayon sa kanilang kita. Yun, yung kabuang kita ng isang pamamahay o household ay i-divide o hahatiin ito sa bilang ng mga miyembro. So, noong 2023, ito yung income bracket na meron tayo. Poor o purita. Ito yung mga kumikita ng mas mababa pa sa 13,727. Tapos yung tinatawag naman na low income but not poor, mababa ang kanyang kita pero hindi siya ituturing na mahirap. Ang kanyang income ay 13,727 to 27,454. Yung lower middle income naman ay meron silang kita na 27,454 hanggang 54,909. Yung middle income naman ay merong 54,909 hanggang 109,818. Yung upper middle income naman ay 109,818 hanggang 219,635. Yan. At meron tayong upper income but not rich. Ito yung kumikita ng 219,635 hanggang 438,271. Hindi pa mayaman yan ha. At yung rich naman, ang kita ay above 438,271. Kung alam ninyo kung ano ang salary grade ng mga opisyal ng gobyerno, malalaman ninyo kung nasaan sila nakapwesto. Meron namang data itong Ibon Foundation. Ayon sa kanilang research, ang isang pamilya na merong 5 miyembro sa Manila o sa National Capital Region ay nangangailangan o na kumita ng humigit kumulang na 1,220 kada araw. So ito ay nasa 26,000 to 27,000 kada buwan. Ang mga gastusin ayon sa pag-aaral ng Ibon ay yung pagkain halos nasa 14,000 kada buwan, tapos yung upa mahigit 4,700, yung utilities kasama na yung kuryente, tubig, gas ay nasa halos 2,700 at transportasyon ay mga nasa 1,500. At batay sa karanasan ko bilang ama ng tahanan ay mas maniniwala ako dito sa isinare na data ng Ibon Foundation. Para sa inyo mga tropa at mga beshi, ano ang ibig sabihin ng mga numero at mga statistics na ito na isinare natin? Kung babalikan natin yung ating 1987 Constitution mga tropa at mga beshi, ang isa sa nais makamit ng ating Constitution ay magkaroon tayo ng tinatawag na social justice. Ngayon mga tropa at mga beshi, yung malawak na agwat ng mga mahihirap at mga mayayaman, isang manifestasyon yan ng injustice. Habang ang iilan ay nabubuhay ng labis-labis na luxury at luho. Tapos marami doon sa mga kababayan natin may walang tirahan, walang access sa education, walang access sa ospital, walang access sa ibang mga public services na makakatulong sa kanya para maprotekta ng kanyang well-being. Kaya ang nais gawin ng ating konstitusyon ay hindi man ganap na mapapantay ito, ay may angat natin yung buhay ng nakararaming mga mahihirap. Ayon ito sa official na datos ng Philippine Statistics Authority, no, na ayon sa kanila tinatayang merong 17.54 milyong Pilipino ang mahihirap noong 2023. Katumbas ito ng humigit kumulang na 15.5% ng populasyon at nasa 3 milyong pamilya ang lawak ng impact nito. At kung yung Ibon Foundation ang gagamitin mo na data, baka mas malaki pa ang bilang nito. Ngayon, shout out sa mga mambabatas natin dyan sa Kongreso at sa Senado. Ito yung mga data na magagamit natin upang gumawa tayo ng mga batas. Nang sa gayon ay maiangat natin, matulungan nating maiangat yung antas ng kabuhayan at kalidad ng kabuhayan ng marami nating mga kababayan na umaasa sa inyo. At yan naman ay nasa konstitusyon at yan ay mandato ninyo. At syempre, nasa kapangyarihan ninyo na i-tax yung mga mayayaman at yung mga malalaking korporasyon, tanggalin yung mga patong-patong na buwis doon sa mga basic na mga bilihin natin at mga services. At ganun din, gawing ganap na libre yung edukasyon, mga serbisyo sa kalusugan, at itaas yung sweldo natin. Pagka ito nangyari, tiyak na mas malaki ang magiging impact nito sa buhay ng maraming maralitang mga kababayan natin.